Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. May mga kwentong kahit gusto mong kalimutan, nakaukit na sa utak mo. Hindi dahil masaya sila, kundi dahil binago kanila. Ako si Nico, estudyante, kaibigan, at saksi sa isang lihim na sana'y hindi ko na lang naranasan. Isang kwento ng bawal na damdamin na nagsimula lang sa isang tanong sa calculus. Pero bago kayo manghusga, pakinggan niyo muna ang buong kwento. Dahil hindi lahat ng pagkakamali biglaang nangyari. Minsan, dahan-dahan kang hinihila papalapit hanggang tuluyan ka ng mahulog. College was overwhelming for someone like me. Lalo na pagdating sa math. Hindi ko talaga siya forte. Buti na lang, may isa akong kaibigan na halos kabaligtaran ko sa lahat ng bagay. Si Jomar. Si Jomar yung tipong mahilig mag-joke, palakaibigan, at hindi nawawala ng energy. Ako naman, tahimik. Mahilig sa mag-isa at kadalasang may libro sa kamay. Pero kahit magkaiba kami, naging magkaibigan kami simula pa lang ng first year. Isang araw, out of nowhere, niyaya ako ni Jomar na dumaan sa bahay nila. May naiwan daw siyang charger at ayaw niyang bumalik mag-isa. Kaya ayun, napapayag niya ako. Pagdating namin sa bahay nila, napansin ko agad na maayos at mabango ang paligid. May vibe na parang hindi lang simpleng bahay, kundi tahanan ng isang taong disiplinado at elegante. At doon ko siya unang nakita. Ma, dito muna si Nico, ha? Kukunin ko lang yung charger ko sa kwarto. Lumabas mula sa kusina ang isang babae na parang hindi tinatablan ng edad. Maayos ang pagkakaayos ng buhok, simple lang ang suot pero ang tindig, parang laging handang humarap sa klase. At ang boses niya? Malumanay, pero may authority. Nico, ikaw pala ang best friend ni Jomar. Ako si Teresa, ang nanay niya. Hello po, mahiyain kong sagot. Huwag ka nang mahiya, iho. May pagkain dyan sa mesa kung gusto mo. Tumango lang ako. Pero sa totoo lang, hindi ako makakain. Hindi dahil sa hiya kay Jomar, kundi dahil sa presensya ni Ma'am Teresa. Hindi siya ordinaryong nanay. May kung anong aura sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Lumipas ang ilang linggo. At gaya ng inaasahan, bumagsak ako sa unang quiz sa calculus. Nasa kantin kami ni Jomar noon at hindi ko na napigilan ang buntong hininga ko. Bro, baka si Mama ang pwedeng magturo sa'yo. Prof yun sa math, sabi ni Jomar habang kinakain ang burger niya. Hindi naman nakakahiya? Hindi Actually, natutuwa yun pag may tinuturuan. Kahit friends ko noon, tinulungan niya. At doon nagsimula ang formal naming study sessions. Sa bahay nila, kapag walang klase si Ma'am Teresa. Sa simula, parang normal lang. Talagang magaling siya magturo. Simple niyang naipapaliwanag ang mga bagay na dati ay parang alien language sa akin. Pero habang tumatagal, may nababago sa hangin sa pagitan namin. Nico, dito ka nagkamali, sabi niya habang binibigay ang pen ko. Hawak niya ang kamay ko para itama ang sulat sa papel. Sa sandaling yon, para akong natigilan. Mainit ang palad niya. Napatingin siya sa akin at doon, sandaling nagtagpo ang aming mga mata. Ay, sorry. Mabilis niyang bitaw. Okay lang po, sagot ko. Kahit sa loob ko'y kumakabog na ang dibdib ko. Bumalik siya sa pagtuturo na parang walang nangyari. Pero ako, hindi na ako mapakali. Pag-uwi ko, paulit-ulit kong inalala ang hawak na yon, ang boses niya habang sinasabi ang solution. Hindi ko alam kung ako lang ang nakaramdam ng tensyon o may iba pa. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, bigla akong nakatanggap ng mensahe. Kamusta ang review mo sa exam? May parts ka bang nahirapan? Tanong ni Ma'am Teresa. Hindi ko alam kung bakit, pero ang simpleng tanong na yon, parang may init na hatid, hindi yung tipong malisyoso, pero hindi na rin siya pangkaraniwan. Mula sa isang tanong sa calculus, unti-unting bumukas ang pintuan ng tukso. Pintuan na sana'y hindi ko pinasok. Pero oras na pumasok ka sa ganitong kwento,
Mahirap nang umatras. Hindi ko alam kung hindi tama ang naramdaman ko o baka naman tama lang sa simula, pero unti-unting nagkaroon ng kulay. Pero sa gabi ring yon, habang nakatitig ako sa screen ng cellphone ko, biglang dumating ang pangalawang mensahe. Salamat pala, Nico. Ang saya kong may natuturuan akong gaya mo. Inaalala mo talaga ang lessons, unlike others. Nakakatuwang makasama ka, at doon, unti-unti akong nahulog. Simula noon, mas naging madalas ang pag-uusap namin. Una, tungkol lang sa math. Puro tanong, puro solusyon. Pero habang tumatagal, lumilihis na sa calculus ang topic namin. Hindi na siya prof. Hindi na ako estudyante. Parang magkaibigan na may lihim na koneksyon. Nico, dito na lang tayo sa Telegram mag-chat. Mas mabilis kasi, sabi niya sa isang message. Nagulat ako. Pero sinunod ko. Sa Telegram, mas komportable siyang mag-send ng voice notes. Ang boses niya, kahit simpleng good luck sa quiz lang, may lambing, na parang yumayakap sa tenga ko. Minsan nagsisend siya ng quote, minsan selfie habang hawak ang baso ng kape. Simple lang. Pero sa akin, para akong binibigyan ng pansin ng isang babaeng hindi ko dapat pinapangarap. Alam mo, Nico, ang talino mo. Hindi lang sa math, pati sa mga sagot mo sa life. Mature ka mag-isip. Napangiti ako habang binabasa ko. Late na nun, wala kaming review session. Pero nag-message siya. At syempre, nag-reply ako. Hindi naman po. Marami pa akong di alam. Pero may mga bagay kang alam na hindi alam ng karamihan, sagot niya. Napahawak ako sa sarili kong mukha. Hindi na ito calculus lang. Isang gabi, habang nasa kama ako, pinapanood ko lang ang mga lecture sa YouTube. Biglang pumasok ang message niya. Telegram. One new photo. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko. Pagbukas, si Ma'am Teresa. Suot niya ang isang blouse na bahagyang nakabukas sa harap. Kita ang parte ng balikat niya. At parang kagagaling lang sa shower. Pero ang mas tumama sa akin, ang tingin niya sa camera, walang ngiti. Pero may tanong. May kuryente na dumaloy sa akin. Wala siyang sinabing caption. Pero alam ko, ako ang para doon. Tumibok ng malakas ang puso ko. At bago ko pa napigilan ang sarili ko, nag-send ako ng sarili kong larawan. Walang suot pang itaas pero hindi bastos. Pero sapat para maiparating na alam ko ang ibig sabihin ng larawan niya. At nag-reply siya ng, huwag mo akong tinutukso, iho. Pero hindi niya binura. Hindi siya nagalit. Mula noon, gabi-gabi kaming nagkakausap. Minsan voice note, minsan selfie, minsan simpleng tanong, anong iniisip mo bago matulog, Nico? Hindi ko alam kung paano sagutin minsan. Pero lagi akong honest, kayo po minsan. Lalo na pag tahimik na ang paligid, tahimik siya sa reply. Pero kinabukasan, nag-send siya ng maikling clip. Hindi mukha niya. Basta ang caption, ganito rin ako minsan kapag hindi makatulog. Nakahubad sa ilalim ng bedsheet. Banayad ang ilaw, tahimik ang paligid. Pero ramdam mo ang init sa eksena dahil ang isang kamay niya ay halatang nasa pagitan ng kanyang mga hita at may kung anong ginagawa na hindi ko na kayang kalimutan. Habang lumilipas ang mga gabi, mas naging totoo ang koneksyon namin. Walang label, walang topic about sa relasyon. Pero punong-puno ng init at sabik. Sabi nga ng puso ko, bawal man, bakit ganito katama sa pakiramdam? Isang gabi, nag-send ako ng isang video. Tahimik lang ako sa screen, nakaupo sa kama. Walang suot na pang itaas. Dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko sa kamera, tinitigan ito ng matagal. Para bang siya mismo ang kaharap ko. Walang salita, pero bawat galaw ng mata ko may pahiwatig. Hinimas ko ang aking dibdib, huminga ng malalim, at sa isang sandaling puno ng tensyon, binigyan ko siya ng larawang hindi na niya malilimutan. Nilabas ko ang dila ko, dahan-dahang pinaikot sa bibig ko, habang ang kamay ko'y gumapang sa dibdib ko, pinaglaruan ito. Pinipigil ang sariling mapadaing. Hindi ko kailangang magsalita. Bawat galaw ko'y may laman, bawat titig may dalang imbitasyon. Hinayaan kong ang katahimikan ang maging tulay ng init sa pagitan naming dalawa. Hindi siya nag-reply, pero alam kong napanood niya.
Dahil kinabukasan, napadaan ako sa bahay nila para kay Jomar. At sa isang iglap na nagkasalubong ang mga mata namin ni Ma'am Teresa sa may hagdan, may alam kami pareho na hindi pwedeng sabihin ng malakas. That night, pinanood niya muli ang video ko. Nasa kama siya, patay na ang ilaw, at tanging ilaw lang ng screen ang nagbibigay ng liwanag sa mukha niya. Nakasuot siya ng pantulog, nakalugay ang buhok, at habang nakasuot ang headset, kitang-kita sa mga mata niya ang pagkalunod sa init ng sandali. Dahan-dahan siyang humiga, hawak pa rin ang phone. Ang kamay niya parang may sariling isip. Mula sa dibdib, bumaba ito sa tiyan, at saka huminto saglit sa pagitan ng kanyang hita. At nilaro ito hanggang lumabas ang kanyang pagnanasa. Walang sinabing salita, pero ang bawat galaw niya, sinasabayan ng paghinga ko, habang iniisip kung ano ang ginagawa niya habang pinapanood ang video ko. Hindi kami magkasama, pero sa sandaling iyon, parang kami lang ang nasa mundo. Parehong sabik, parehong tahimik, parehong bumigay. Hindi na siya nag-reply matapos ng video ko. Pero ramdam kong nakita niya, naramdaman niya, at sinabayan niya. May namuong katahimikan sa pagitan namin, hindi malamig, kundi mainit. Punong-puno ng gustong sumabog pero sinusubukang ikinukulong. Isang araw nag-chat siya. Wala si Jomar mamayang hapon. Gusto mong dumaan? Quick review lang. Hindi ko alam kung dahil sa review o dahil sa quick na banggit niya. Pero alam kong may ibig sabihin niyon. Hindi ako nagdalawang isip. Pagpasok ko sa bahay nila, tahimik. Wala ang usual na tunog ng TV. Nasa kusina siya, nakatalikod, nakasuot ng simpleng damit, pero nakakapanabik tignan. Nakabukas ng bahagya ang bintana. Amoy ko ang hinahandang kape, pero mas matapang ang presensya niya. Nico, mahinang tawag niya, hindi lumilingon, lumapit ako. Yes po. Pagharap niya, nagkatinginan kami, walang salita. Pero mata pa lang, nag-uusap na. Ang unang halik ay parang pagsabog ng init na matagal pinigilan. Maingat pero sabik. Sa unay mabagal hanggang sa naging mapusok. Hinawakan ko ang bewang niya, hinila palapit. Siya naman, napakapit sa balikat ko. Ang hininga niya ay mabilis. Hindi na kayang itago ang pagnanasa. At doon mismo sa lamesang pinaghahainan nila ng almusal, ipinatong ko siya, maingat pero puno ng pananabik. Parang sumabog ang lahat ng pagpipigil na ilang linggo naming kinimkim. Sa bawat galaw, bawat himas, at halik sa liig niya, naramdaman kong tuluyan na kaming nilamon ng bawal. Pero bawat daing na pinipilit niyang pigilan ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Ang mga paghiyaw niyang pinipigilan ay parang musika sa tenga ko. Dahan-dahan akong lumuhod sa harap niya. Hinalikan at tinilaan ang kanyang hita. Pababa. Paakyat, hanggang sa maramdaman kong napapikit siya sa sarap. Bawat halik ay may kasamang kiliti, bawat galaw ng dila ko ay sinuklian ng mahihinang paghiyaw. Hinahanap niya ang init ng kamay ko sa katawan niyang mainit, pero mas hinahanap niya ang dila kong dumadampi sa masilang bahagi ng kanyang pagnanasa. Hindi na kami babalik sa dati. Hinila ko ulit siya palapit, at sa isang iglap, nagtagpo ang aming mga katawan sa gitna ng pagnanasa. Sa bawat pagkiskis ng katawan namin, bawat pagdaing, ramdam kong ginigiba namin ang lahat ng dapat sana'y pinipigil. Nang marating niya ang sukdulan, nanginig ang mga binti niya habang siya ay nilalabasan na sobrang init sa pakiramdam, at doon ko lang lubos na naramdaman ang kakaibang saya. Isang ligaya na sabay naming tinanggap sa gitna ng kasalanan. Isang linggo matapos ang kasalanan, nagkita kami sa campus library. May hinahanap ka? Tanong niya habang nasa likod ako. Opo. Pero mukhang nahanap ko na, sambit ko. Napatingin siya, bahagyang natawa. Halika, sabi niya. May section dito na bihirang puntahan. Dinala niya ako sa likod ng shelves. Mga lumang libro ng algebra, geometry, at kung ano-ano pa. Walang tao. Tahimik. Isinara niya ang makitid na espasyo sa pagitan namin. Nagtagpo ulit ang mukha namin. Mas mainit. Mas mapanganib. Nasa gitna kami ng paaralan namin.
Pero wala na kaming pakialam. Hinila ko siya papalapit, kinulong sa pagitan ng mga estante. Siya naman, napakapit sa leeg ko, parang doon lang siya ligtas. Nico, sambit niya, huwag masyadong maingay. Ikaw ang maingay, sabi ko, habang humahalik sa kanyang leeg. Hindi ko na mabilang kung ilang beses siyang nanginig sa sarap. Kung ilang beses ko siyang pinatigil para pigilan ang sariling mapasigaw. Hanggang sa dumating ang sandali. Ang sandaling yon na parang mundo namin lang ang gumagalaw. Mga librong nakapalibot sa amin, parang mga matang nakakakita ng lihim na hindi dapat. Pero kami, walang pakialam. Sa kalagitnaan ng aming paglalim sa isa't isa, narinig ko ang mahinang click, isang tunog, hindi galing sa amin. Napahinto kami pareho. May tao, sabi ko. Napalingon si Teresa. Bigla siyang kinabahan, pero wala kaming nakita. Wala kaming narinig, pero alam naming may nakakita. Isang anino sa dulo ng silid. Parang aninong dumaan lang, pero sapat para palamigin ang katawan naming pinagpapawisan. Hindi na to mauulit. Mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Pero sa tingin ng mata niya, alam naming pareho na nagsisinungaling siya. Akala ko ligtas na kami. Akala ko sapat na ang dilim ng library para itago ang kasalanan namin. Pero ang isang click ng camera, sapat para sirain ang mundong binuo namin sa lihim. Isang linggo lang ang lumipas at ang katahimikan ay biglang napalitan ng mga tsismis. Nakita mo na ba yung video? Boses daw ni Ma'am yun, di ba? Hindi raw halata yung mukha, pero grabe yung tunog. Habang naglalakad ako sa hallway, pakiramdam ko lahat ng matay nakatutok sa akin. Mga matang puno ng tanong, ng duda, at pagkasuklam. Naglabas ng memo ang department head. May nag-report ng inappropriate behavior caught on campus premises. Hindi binanggit ang pangalan, pero alam kong kami yon. Nakatanggap ng tawag si Ma'am Teresa mula sa faculty dean. Ako naman, pinatawag ng guidance office. Formal inquiry daw. Hindi raw ito disciplinary action, pero ang tono ng kanilang tanong ay parang ako na ang may pagkakamali. Kilalang teacher si Ma'am Teresa. Bakit mo siya dinamay sa ganito? Alam mong estudyante ka, alam mong may boundary, di ba? Tahimik lang ako. Hindi ako makasagot. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam kong totoo. Pero ang hindi ko inaasahan, si Jomar mismo ang makakakita ng video. Narinig daw niya ang boses ng babae. Hindi niya agad nakilala. Pero nung nakita niya ang relo sa braso ng lalaki, tumahimik siya, nakatulala. At pagkaraan ng ilang segundo, parang bigla siyang nabuhay. Tumayo siya mula sa upuan sa kantin. Tinulak ang mesa. At sa isang iglap, isang malakas na suntok ang natanggap ko. Hindi ko na nagawang umiwas. Nahulog ako sa semento. Hindi siya nagsalita pa. Hindi niya ako tinulungan. Tumalikod lang siya at umalis. Kasama ang pait, ang pagkasuklam, at ang pagkabasag ng tiwala. Si Ma'am Teresa ay pinatawag sa closed-door faculty hearing. Nasa labas lang ako. Hindi pinayagang pumasok. Tahimik ang buong floor. Wala akong narinig sa loob, pero bawat segundo ay parang parusa sa buong pagkatao ko. Paglabas niya, halata sa mata ang hapdi, ang sakit, ang bigat ng desisyong ibinigay sa kanya. Termination effective immediately. Walang karapatang magturo sa kolehiyo. Confidential ang hearing, pero hindi na importante ang dokumento kapag ang buong mundo ay may sarili ng paghusga. Kinabukasan, wala na si Ma'am Teresa sa faculty lounge. Tinanggal ang nameplate niya. Pati mga estudyanteng dati humahanga sa kanya, ngayon ay umiiwas ng tingin. Sa isang iglap, ang babaeng hinangaan ng buong campus ay naging paksa ng kahihiyan. May mga blind item, pero ang mas masakit, wala akong nagawa. Wala akong sinabi. Wala akong itinanggi o ipinaglaban. Napanood ko siyang unti-unting lumubog habang ako'y nakatayo lang sa gilid. Isang gabi, nagkita kami sa labas ng campus. Huling beses. Aalis na ako, Nico. Mahina niyang sabi, "San ka pupunta?" Sa abroad. May offer bilang private tutor sa Dubai. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong magsabi ng kahit ano. Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay, "Sorry." Ngumiti lang siya.
Hindi mo kailangang mag-sorry. Pareho nating ginusto yon. Pero ako ang mas may dapat managot. At sa huling sandaling iyon, niyakap niya ako. Hindi gaya noon. Wala nang apoy, wala nang lambing. Pagkatapos ng lahat, tahimik ang natira. Walang paliwanag, walang closure, wala na talagang pagbabalik. Si Ma'am Teresa ay tuluyan ng umalis. Nalaman ko na lang mula sa kaklase ni Jomar na hindi na raw ito babalik. Tumuloy na sa Dubai bilang private tutor sa anak ng isang mayamang pamilya. Wala na ring balita kay Jomar. Sabi ng mga kaklase, lumipat na raw ito ng eskwelahan sa probinsya. Hindi ko na siya nakita ulit. Hindi ko na rin siya kinausap. Hindi ko na rin alam kung may pagkakataon pa para magkaayos. Isang gabi, habang naghahanda ako para sa finals, nag-vibrate ang phone ko. Walang pangalan, unknown number. Binuksan ko ang message. Ingat ka palagi. Napatingin ako sa screen ng matagal. Wala akong sinabing reply. Wala akong tinanong. Hindi ko rin siya nireplyan. Imbes, dinelit ko ang message. Pero kahit ilang beses kong i-clear ang inbox, kahit i-restart ko ang phone ko, kahit tanggalin ko pa lahat ng chat history namin, hindi ko pa rin siya makalimutan. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, sino ba ang mas may kasalanan? Ako ba na estudyanteng nahulog sa tukso? O siya na teacher pero naging tao rin sa harap ko? Pero sa totoo lang, wala nang saysay ang tanong na yan dahil ang totoo, pareho naming ginusto. Pareho naming sinugal ang lahat. Ang pagmamahal na bawal, hindi kailanman magiging sapat na dahilan para sirain ang tiwala ng isang anak, ang propesyon ng isang guro, at ang pagkatao ng isang estudyanteng umaasang kaya niyang itama ang kasalanan. Ako si Nico, at yan ang kwento ng mama ng kaibigan ko, ang propesor kong nagturo ng calculus, at ng kasalanang hindi kailanman pwedeng ayusin. Sa huli, may mga leksyon na hindi nasusulat sa blackboard, kundi sa puso. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.